Malaking issue ngayon mga kaistorya, itong confidential fund at ginagamit ito ngayon para atakihin, siraan si House Speaker Martin Romualdez at si PBBM ay idinadamay pa nila. Kung tutuusin, hindi po ito malaking issue. Pinalalaki lang po nila. Nagsimula ito noong ang Kongreso ay tinanggalan po ng confidential fund si Vice President Inday Sara Duterte, yung Office of the Vice President, kung di ako nagkakamali, at pati na po ang Department of Education. Ang sabi mga kaistorya, lalo na nagsalita po si former President Rodrigo Duterte, inaatake pinupolitika ni House Speaker Martin Romualdez si VP Sara. At may mga sumunod naman, mga nagsisalita na itong mga mga nakisawsaw, Kung tutuusin, mga kaistorya, hindi naman ito pamumulitika Hindi naman pinipersonal dito si Vice President Inday Sara Duterte. Ginawa lang po ng Kongreso yung pong kanilang trabaho. Mandato po nila yon. Para kasing ang gustong gawin itong mga nagsisingak-ngak, gusto nilang i-override yung mandato ng Kongreso, kini-question nila porque tinanggalan ng confidential fund. Si VP Sara, pinipersonal na, pinupolitika na, inaatake na. Ganun ba yun? Alam nyo, isa kasi mga kaistorya sa naging dahilan kung bakit tinanggalan ng confidential fund si Vice President Inday Sara Duterte, inabanggit kasi mga kaistorya na noong mayor pa ng Davao, si VP Sara, ay nagkaroon siya ng confidential fund na ginastos mahigit bilyon Bilyon mga kaistorya. Ito yun, ipakita ko sa inyo. Ito yung naging simulaan ng diskusyon sa Kongreso kung bakit po tinanggalan ng confidential fund si VP Sara. Ayan COA urged to look into Davao City confidential funds under Sara Duterte. Palakihin ko nga. A lawmaker is urging the Commission on Audit to look into the confidential fund provided to Vice President Sara Duterte when she was mayor of Davao City. May confidential fund pala ang mga mayor, mga kaistorya. Ang rito malaki, ayan 2.697 billion pesos lang naman. Mula yan 2016 hanggang 2022. Ibig sabihin, mga kaistorya, ang sabi dito, the total is comprised of 144 million pesos in confidential funds in 2016, 293 million pesos in 2017, 420 million pesos in 2018, and 460 million pesos for each year of 2019 to 2020. Ang laki nun Kasi kung hindi ako nagkakamali doon sa dalawang opisina na hinihingi ni VP Sara, kung di po ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, nasa 650 million pesos. Ito, isang opisina lang ito, Office of the Mayor ng Davao, 460 million pesos. At ito na nga, House Strip Sara of Confidential Fund. Ayan na nga po yun, tinanggalan na nga po. Vice President Sara Duterte and the Department of Education, so dalawa, which heads will not have confidential funds next year as lawmakers decided to realign the amount totaling 650 million pesos in the 2024 national budget that the House of Representatives approved in record speed yesterday. Yan po yon, mga kaistorya. Ang masaklap dito kasi hindi lang naman mga kaistorya ang Office of the Vice President ang tinanggalan po ng confidential fund. 5 po yan. Oo. Kasi ang sabi inaatake daw, pinupolitika si Vice President Inday Sara Duterte kaya tinanggalan ng confidential fund. Hindi lang Office of the Vice President at Department of Education ang tinanggalan ng confidential fund. 5 po yan. Ibig sabihin kung pinupolitika pala, inaatake, pinepersonal ni House Speaker Martin Romualdez si VP Sara, inaatake din niya, pinupolitika din niya yung 3 pang opisina na tinanggalan po ng confidential funds. Ganun ba yun? Alin ba yun? Basahin natin mga kaistorya. House strips OVP for other agencies of confidential funds.
5 ho yan. The House of Representatives has removed 1.23 billion pesos worth of confidential funds of 5 agencies. Ayan o. 5 agencies. Hindi lang naman po si VP Sara ang tinanggalan ng confidential funds. Bakit sila nagagalit? Bakit sinabi nila na inaatake pinupolitika si Vice President Inday Sara Duterte? Kung ganun pala, inaatake rin, pinupolitika din yung natitira pang 3 ahensya po dito, including the Office of the Vice President and the Department of Education, DepEd, under the proposed 5.768 trillion pesos budget for 2024. Ibaba pa natin. Ito na po yun. And DepEd, other agencies which lost their confidential fund allocation under the House proposed amendments are Department of Agriculture. Yung Department of Agriculture, tinanggalan din po ng confidential fund. Department of Information and Communications Technology or DICT, tinanggalan din po. And Department of Foreign Affairs, tinanggalan po yung 3 yan. Ibig sabihin, inaatake din yan, pinopolitika ni Speaker Martin Romualdez o ng Kongreso. Hello! Porque tinanggalan si VP Sara ng House ng confidential fund, sasabihin na pinopolitika, inaatake. Napaka-immature naman yata. Alam nyo, ang nakikita ko rito, sa tinanggalan, may mga issue kasi na lumitaw kay VP Sara. Again, hindi tayo against kay VP Sara kasi sinasabi ko sa inyo lagi, hindi tayo anti-Duterte. Sinuportahan po natin ang tatay na Duterte at yung anak na Duterte. I-balance natin. Ito, magre-react lang ako doon sa nakikita ko, sa obserbasyon ko sa nangyayari. Kasi may nasili po na issue. Kaya VP Sara nung siya ay mayor pa dahil nga po dito sa confidential fund. Isipin nyo, malaki po iyon mga kaistorya. 2.697 billion pesos ang nagasto sa confidential fund nung siya ay mayor pa ng Davao. Tapos ngayon tinanggalan din po ng confidential fund. Dahil nga dito nagsimula ito nasilip ito nabanggit po ito Ngayon, meron pang isang issue. Ito ipakita ko sa inyo Share screen ko muna po. Ito, mahigit 2 million views na po ito sa Facebook, sa Meta. Ayan 2.6 million views na po yan. Yan po ay pangyayari sa Commonwealth Avenue kung hindi ako nagkakamali. So dadaan yung sasakyan po ni Vice President Inday Sara Duterte 5 days ago yan dadaan. Ngayon, ang ginawa ng isang pulis para makadaan yung sasakyan ni Vice President Inday Sara Duterte, inihambalang niya yung police car, yung mobile car. Inihambalang po niya, iniharang po niya sa Commonwealth Avenue, ibinalagbag niya. So, ang system, mga kaistorya, nagkaroon po ng disruption sa daloy ng trapiko. Ayan, congested nga. Kita nyo naman, di ba, sa picture, may mga kotse, may bus, may mga motor. Yan po yun, nag-viral po yan, nag-trending yan, basahin ko ang caption. QCPD humingi ng paumanhin kay VP Duterte. 2 pulis na sangkot sa video nirelieve sa pwesto. Description. Nirelieve sa pwesto ang 2 pulis na sangkot umano sa viral video ng pagpapatigil ng mga sasakyan sa Commonwealth Avenue para makadaan umano si Vice President Sara Duterte. Pinabulaan na naman ang tanggapan ng Vice Presidente na may kinalaman siya sa insidente. Itinanggihan wala daw kinalaman si VP Sara. Okay, sige, paniwalaan natin. Pero ito ang tanong. Noon bang dumadaan si VP Sara at nakita niyang hinarangan ng pulis, yung daloy ng trapiko, sinaway ba niya yung pulis? Kasi wala po ditong nabanggit. Anyway, yun ay katanungan lang naman, mga kaistorya. So, dalawang issue, ang pumutok, tungkol kay VP Sara Duterte. Yung kanyang confidential fund, nung siya ay mayor pa ng Davao, na nagkakahalaga po ng 2.697 billion pesos, plus ito pong nangyari sa pagharang ng pulis sa daloy po ng trapiko sa Commonwealth Avenue para makadaan yung sasakyan ni VP Sara Duterte. Ngayon, may mga nagalit sa confidential fund nung tinanggalan ng confidential fund si VP Sara. Ang inaatake ngayon si House Speaker Martin Romualdez at idinadamay pa si PBBM. Ito ang tanong ngayon. Ano yan? Diversionary tactics? Para malimutan ng taong bayan itong dalawang isyong ito? Idadivert ang atensyon ng taong bayan, ibabaling kay PBBM at kay House Speaker Martin Romualdez? Ganon kaya, mga kaistorya? Kini-question kung bakit dinanggalan ng confidential fund ng Congress si VP Sara.
Bakit kini-question? Mandato yun ng House of Representatives. Trabaho nila yun. Bakit kini-question? May mali ba doon? Wala. Walang mali doon kasi ito lang kung tutuusin talaga mga kaistorya, base sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, ang Department of Education, wala naman talaga dapat yan, confidential fund. Nung tinanggalan ng confidential fund, may mali ba doon? Itinanggal lang naman talaga kung ano yung dapat na wala doon. Di ho ba, mga kaistorya? Eto, balik tayo mga kaistorya dito. Sa pinakita ko sa inyo kanina, share screen ko muna ulit. Ito, palakihin ko. Sara's confidential fund as Davao Mayor's prompt call for end to secret auditing. Yun yung dahilan talaga. Yung confidential fund ni BP Sara, nung siya ay mayor pa. Yun ang naging dahilan. Kaya ho tinanggalan mga kaistorya. Base dito sa balita dito po ako bumabase. Kaya ho ang mga kongresista nagkaisa na tanggalan po ng confidential fund. Si BP Sara, anong sabi po dito? Lawmakers are pushing for a more transparent auditing of agencies' use of confidential funds and the imposition of reasonable cap following reserve-based audit documents showing Davao City finances during Vice President Sara Duterte tenure as the city mayor. Annual audit reports from the Commission on Audit COA from 2016 to 2022 show that the local government of Davao City had been allocated at staggering 2.697 billion pesos in confidential funds in total of 460 million pesos per year. Ang laki nun. So yan ang naging dahilan. Mga kaistorya, dyan po yun nagsimula. Ngayon ito may nag-post kasi mas malala daw ang extraordinary fund doon po sa House of Representatives kaysa po sa confidential fund. Binabaliktad Kasi ang sabi, clearance lang daw ang kailangan sa extraordinary funds. Pwede na. Samantalang mga kaistorya, ito lilinawin ko po sa inyo kung bakit natin sinabi na binabaliktad. Yan pong extraordinary fund po sa House of Representatives, sa Congress, fully auditable po yan ng COA. Anytime, pwede po yung i-audit, pwede po yung i-compute ng COA. Bukas na libro po yan. Hindi po yan nakatago at hindi rin yan sekreto. Hindi po gaya ng confidential fund na hindi malaman kung paano yan i-audit ng COA. Hindi yan pwedeng questionin ng COA. Kaya nga po nagkakagulo ang mga mambabatas noon pong pinag-uusapan itong confidential fund na ito Kasi kumbaga, walang resibo itong confidential fund. Hindi po yan pwedeng silipin ng COA. Kaya po paanong sinabing mas malala ang extraordinary fund po ng House of Representatives? Balik ka, diba? Tinatamnan ng pagdududa ang isipan ng mga tao. Ang binabatikos po nila kasi mga kaistorya, yung extraordinary expenses po ng Congress. Hindi po yun para kay House Speaker Martin Romualdez lang, kundi yung extraordinary expenses po ay para sa kabuuan po ng Kongreso ng lower house. Napakaraming kongresista po, kung hindi ako nagkakamali. Nasa 300 plus po na kongresista yan. Oo. Kini-question po nila, bakit binabato nila solely kay House Speaker Martin Romualdez lang yung extraordinary expenses ng Congress? Hindi naman yun wala po yun sa ilalim ng opisina po ng ng ni House Speaker Martin Romualdez, kundi yun po ay para sa kabuuan po ng House of Representatives. 300 plus yan, nasa 312 kongresista yata to be exact, kung hindi po ako nagkakamali. Ganun yun mga kaistorya. Tingnan niyo itong sinabi ni Tatay Diggs. Duterte defends Sara on confidential fund, October 12, 2023. Palakin ko para mabasa po ninyo ng maayos. Former President Rodrigo Duterte came to his daughter's defense yesterday amid controversies on her request for confidential funds. So, pinagtanggol ni VP Sara, ni Tatay Diggs, yung kanyang anak. In his Gikan sa Masa para sa Masa TV program yesterday, Duterte insinuated that Speaker Martin Romualdez is behind the attacks on Vice President and Education Secretary Sara Duterte. So ito kaya naman pala may mga DDS po na umaatake kay House Speaker Martin Romualdez at kay PBBM kasi ang pinagbasihan nila ito pong bintang po ni Tatay Diggs kay House Speaker Martin Romualdez na inaatake daw ni House Speaker Martin Romualdez si VP Sara kaya tinanggalan ng confidential fund. Kaya naman pala, ito mabanggit ko lang. May nagalit kasi sa akin
Ang totoo, anyway, hindi naman nagalit. Siguro nadismaya sila sa akin. Kaibigan ko rin naman na vlogger, Nung binanggit ko po, mga kaistorya, na ang umaatake ngayon kay PBBM at kay House Speaker Martin Romualdez, DDS. Tatanungin ko kayo, totoo o hindi? Totoo naman, di ba, mga kaistorya? Mga DDS ngayon ang umaatake at naninira kay PBBM at kay House Speaker Martin Romualdez. Kasi yung mga dilawan, naglaylo na kung tutuusin eh. From the very start na ang presidente po natin ay naupo dyan sa Malacanang, hindi na nila tinigilan ng paninira si PBBM. Anyway, yung pong mga DDS ngayon, hybrid na yan eh. New generations of the Dilawans na yan, mga kaistorya. Kasi meron po dyan mga kaistorya kasama na mga dating Dilawan supporters. Kaya nga po tinawag na DDS because it means that dating Dilawan supporters. Pero hindi rin po maitatanggi natin na meron talaga diyang DDS. Pasintabi na, pero totoo naman po talagang DDS ang naninira ngayon kay PBBM at kay House Speaker Martin Romualdez. Sinisira po nila ang unity team. Kung masira ang unity team, alam nyo kung sino ang masisisi. Dahil nakikita naman ng taong bayan, lalo na sa parte ng mga influencers, kung sino po ang naninira, mga kaistorya, kay PBBM at kay House Speaker. Di ho ba, mga kaistorya, totoo naman yan. Hindi po natin yan maitatanggi. Nagalit siya, nadismaya sa akin eh. Pero totoo. Totoo, di ba? Yung mga dilawan, laylo na eh. Bakit? Natatandaan ko kasi sa isang interview kay Trillanes, tanggap ng mga dilawan na talagang talo si Leni Robredo noong nakaraang eleksyon. Kasi sabi nga ni Trillanes, nung kahit sila alam nila yung numero, pag nagpapasurvey sila, talagang alam nila mataas yung numero ni PBBM. So tanggap nila na talagang nanalo si PBBM at natalo si Leni Robredo. Meron lang kasi sa part po ng mga DDS pasintabi dahil ito'y totoo. Meron kasing sa mga part po ng DDS na hindi nila matanggap na si VP Sara ay tumakbo bilang Vice President lang at sinuportahan pa si PBBM kasi ang gusto po nila si VP Sara tumakbo Presidente noon. Sinong sumisira ngayon sa unity team? Sila. Umaatake sila ngayon. Inaatake nila ngayon si PBBM at si House Speaker Martin Romualdez. Kaya ako tuloy napapaisip at napapatanong is that a preparation prior for 2028 presidential election? Kasi sabi din po ni Trillanes na ang pagtakbo sa pagka-presidente, kung hindi ako nagkakamali, ay mahaba. Ilang taon? 5 taon yata kung hindi ako nagkakamali. Na preparasyon. Correct me if I'm wrong, base po dun sa pagkakantanda ko sa interview ni Christian Esguerra kay Trillanes. So kung ganun, this is a very good timing, itong taon na ito, itong panahon na ito, para magsimula na, na kumilos to fabricate, to orchestrate a propaganda to target and destroy your enemy in politics. Totoo o hindi? Ano sa palagay nyo, mga kaistorya? Ano sa palagay nyo? Di ba? Kung tutusin, may punto. Di ba, mga kaistorya? Ang pinagbintangan ni Tatay Diggs ay si House Speaker Martin Romualdez. Inaatake daw ni House Speaker si Vice President Inday Sara Duterte. The former president, palakihin ko ulit. The former president defended his daughter's proposed 500 million pesos confidential fund which Congress did not approve. Nagdamdam din yata si Tatay Diggs. But I am saying now that Inday Sara, as far as I am concerned, should not run for president. Duterte said, tama na yung vice president, maganda na iyan, ibigay na niya sa iba. Duterte said, noting that there are others interested in the highest position of the land, like Romualdez. Sa pinaghihinalaan din niya, natatakbo ng pagka-presidente, si House Speaker. Ito lang babasihan ko itong sinabi dito ni Tatay Diggs. Nag-aaway-away agad ang mga supporters. Samantalang yung sinusuportahan natin, tahimik naman. Paano nakakasiguro sila natatakbo sa pagka-presidente si Inday Sara, si VP Sara Duterte? Hindi pa nakakasiguro tatakbo nga yan. At si House Speaker, hindi rin tayo nakakasiguro na tatakbo sa pagka-presidente yan. Although pareho po yung material for president sa 2028. Base sa mga qualifications nila. It's too early para mag-away-away. Kaya ako napapaisip, itong mga DDS na naninira,
taktika talaga ng dilawan yung ginagawa nila. Pinagwawatak-watak nila ang mga Pilipino eh. Pinag-aaway-away nila. Taktika ng mga dilawan yan. Kaya po ako napapaisip eh. Kaya ako napapatanong. Mga kaistorya, di ba? Eto pa. Speaking of former President Rodrigo Duterte, ito yung hindi ko nagustuhan sa sinabi niya ngayon na nakialam pa siya sa issue po ng Israel at Hamas conflict eh. Nagigiyara ngayon ang Israel at Hamas, di ba? Anong sabi niya? Hindi ito maganda itong sinabi po niya na ito Duterte's advice to Netanyahu, Prime Minister po ng kung di ako nagkakamali, ng Israel. Duterte's advice to Netanyahu, make Gaza the world's biggest cemetery. Ako po. gusto yata ni Tatay Diggs pulbusin yung mga Palestinians sa Hamas. Ang payo umano ni Duterte kay Netanyahu ay gawin umano ang Gaza na pinakamalaking sementeryo sa buong mundo. Teka lang, may konsensya po ba kayo? 2 punto. Di ho ba sinabi ni Tatay Diggs noon, mahal ko ang bayan ko? Huwag mo ika na sirain ang bayan ko. Di ba sabi niya gano'n noon? Mahal niya ang bayan niya. Teka lang po, base po kasi mga istorya sa report ng mainstream media, meron pong 137 OFW, overseas Filipino workers, sa Gaza. Ngayon, gusto niyo ho bang mamatay yung 137 na Pilipino na yun dun sa Gaza? Kala ko ho ba mahal ninyo ang bayan ninyo? Bakit gusto niyo? Parang gusto niyo na mamatay yung mga 137 Filipinos doon. Eto pa. Alam niyo ba kung gaano karami ang tao sa Gaza na naninirahan? Base din po sa report ng mainstream media, nasa 2.3 million katao ang naninirahan sa Gaza City. Imagine kung gaano karami po na tao yun. 2.3 million katao. At ang sabi din po mga kaistorya sa report, halos 50% ng 2.3 million katao na yan ay mga minor de edad, mga bata. Gusto mong pulbusin yun lahat ng Israel? Kasi ang sabi gawing pinakamalaking sementeryo ang Gaza. Oo, conflict nila yan Giyera nila yan, pero sana wag na tayong makialam. Wag na sana nating kargahan pa kasi mga tao rin po yan. Mga tao yan, nasaan ang konsensya natin kung gugustuhin nating mamatay ang 2.3 million katao na yan at yung 137 Filipino na nandyan sa Gaza. Ano kaya yun? Di ba mga kaistorya, kala ko ba mahal mo ang bayan mo? Di ba? Anong sabi dito? If it were up to him, former President Rodrigo Duterte said, he would pulverize Gaza to end the threat of Hamas after he condemned the group's attacks that claimed the lives of hundreds of people in Israel, including 2 Filipinos. Duterte said this in his M&A program, Gikan sa Masa, para sa Masa, on Tuesday evening, October 10. The former president said that if he were Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, he would make Gaza the world's biggest cemetery. Pulpugin ko yang Hamas, sabihin ko, umalis kayong lahat dyan. I'm giving you 48 hours. Kapag hindi, well, I'm putting you on notice. I will level it to the ground para wala ng Gaza. No more Gaza to fight for. I will make it a dead place. The good ones, the innocent ones, umatras kayo kasi pulpugin ko ito. And I will make it the biggest cemetery in the world. Kung ako iyan, talaga ang gawin ko. He added. Ito lang Ito, mga kaistorya. Yung mga sinasabing the good ones, umalis kayo dyan. Hindi po ganun kasimple. Hindi ganun kasimple. Kasi ito ni-research ko rin po. Alam nyo ba, 2 lang po ang exit para ikaw ay makalabas sa Gaza. Yung isa po, nasa border po ng Israel. At yung isa naman po ay nasa border po sa may Egypt. So hindi sila pwedeng lumabas dun sa border sa Israel. Siyempre, kalaban So anong choice nila? Doon po sa exit, papunta po sa Egypt. Ang problema po mga istorya, ito ini-schedule po ang pag-exit from Gaza to Egypt. Ang sabi po sa aking na-research, 4 na linggo ang pagpapa-schedule. Paano ka makakalabas agad-agad sa loob ng 4 na linggo na ini-schedule para ikaw ay makalabas from Gaza to Egypt?
nagbubumbahan na yun. Diba? Paano makakalabas? So meaning, mga kaistorya, no choice. Pag binumba na ng Israel yan, which is nangyayari na currently, wala. Pulbos ka talaga. Ha? Kaya ito pong sinabing ito ni former President Rodrigo Duterte, sablay na sablay po ito. Sablay na sablay po ito. Kawawa po yung 2.3 million katao doon. At nandun din po yung 137 overseas Filipino workers. Pagkatapos meron pa po tayong nawawalan ng mga Pinoy. 3 yata o 6 kung hindi ako nagkakamali. Di malaman kung namatay sa pag-atake ng Hamas sa Israel o kaya naman bihag na o hostage na po ng Hamas at dinala na sa Gaza. Hindi po malaman kung alin po doon. Wala pang nakukonfirm sa balita mula ngayon. Tingnan niyo ang pagkakaiba ni PBBM at saka po ni Tatay Diggs. Si Tatay Diggs, gusto po niya pulbusin yung Hamas, gawing pinakamalaking sementeryo sa buong mundo. Kawawa yung milyon-milyong katao doon. Samantalang ito si PBBM, ito po, basahin po natin. The President met with Israeli Ambassador Ilan Floss this afternoon at the Malacanang Palace. Ambassador Floss briefed the President on the latest information from Israel on the brutal attacks now being made against his war-torn country. During the discussion, the President expressed concern for the 3 Filipinos that remain unaccounted for in Israel. And the ambassador assured that the President that Israel is doing all it can to ensure the safety of our nationals. The Philippines thanks Israel and more specifically the Israeli Defense Forces, the IDF, for rescuing over 20 Filipinos and bringing them to safety. The President assured Ambassador Floss that the Philippines will always stand with Israel in this war against the inhuman terrorist attack by Hamas. So kinundin na din po ni PBB yung pag-atake ng Hamas sa Israel. Pero ito ang pagkakaiba. Ginagawa po ni PBBM ang lahat ng magagawa niya para mailigtas po yun pong mga kababayan po natin doon na naipit sa giyera ng Israel at Hamas. Samantalang, si Tatay Dig ang gusto niya gawing pinakamalaking sementeryo sa buong mundo. Damay po doon mga kaistorya, yung 137 overseas Filipino workers doon sa Gaza. Nasaan kaya ang konsensya doon sa sinabi na yun ni former President Rodrigo Duterte? Laki ng pagkakaiba, no? Di ba? Eto pa, Sinabi ni House Speaker Martin Romualdez, mga kaistorya, ito, Romualdez defends House's decision to strip Sara of confidential funds. Ito po yan. Basahin natin. House Speaker Martin Romualdez has denied any form of politicking in the lower chambers. Decision to realign the confidential and intelligence funds sought by Vice President Sara Duterte's 2 agencies. Talagang hindi naman, kitang-kita naman, 5 agencies yan, hindi lang naman ang Office of the Vice President at saka ang Department of Education. Ginawa lang ng House Speaker at ng Kongreso yung kanila pong mandato. Defending the House decision to transfer the 650 million pesos in confidential fund and intelligence funds of the Office of the Vice President and the Department of Education combined, Romualdez said that he believes there is too much speculation over the move. Speculation lang naman pala ng mga bumabanat Fully auditable yan. May mga nagpo-post pa, nananawagan pa sa COA. I-audit ika ninyo. Ang Congress, unahin ika ninyo. Si House Speaker Martin Romualdez, hindi na ninyo kailangan manawagan ng ganyan sa COA. Matik na yun, given yun. Ino-audit ng COA yan. Kasi nga, yung extraordinary expenses po ng Congress is fully auditable. Open book po yan. Hindi na kailangan pang manawagan. Bakit nananawagan? Para para pag-alsahin ang damdamin ng taong bayan? Para tamnan ng pagdududa ang isipan ng taong bayan? Ganun ba yon? Posible. Mga kaistorya, di ba? Eto pa. Texman, walang politika. Romualdez denies 28 presidential ambition connected to House removal of VP Sara. Magkagayon man, kahit magsalita si House Speaker Martin Romualdez ng ganyan, yung kabilang parlor, hindi sila maniniwala. Of course, hindi sila titigil sa paninira kay House Speaker. Given din yun, mga kaistorya. Saying that there's too much speculation, House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez has denied that the House of Representatives decision to strip Vice President, so on and so forth. In a hastily called press conference on Thursday, October 5, Romualdez justified the House move, saying that even VP Duterte confidently told lawmakers that her office could live without confidential funds. That's a bit too much speculation. Romualdez maintained under the circumstances, we felt it would be best that the funds be realigned to agencies and departments of areas we consider a priority.
Tama lang. Tama lang. Hindi naman talaga dapat may confidential fund, intelligence fund, ang Department of Education. Ngayon lang yun nangyari. Sa opisina po ng Office of the Vice President. Eto pa. Di ba? Binalata ni Tatay Dig si House Speaker Martin Romualdez. Ito po, mga kaistorya, nagbaba po ng statement po ang Congress. Palakihin ko nga ito, ito. The House of Representatives, Secretary General Reginald Velasco tells former President Rodrigo Duterte that he has not been flagged by the Commission on Audit for any fund misuse. The former chief executive had challenged the House to show the liquidation of the funds. Ito na. Ito po. ABS-CBN to Anong sabi dito? The House of Representatives, under the leadership of Speaker Martin G. Romualdez, is in agreement with former President Rodrigo Roa Duterte that government expenditure should be transparent and fully auditable. Fully auditable po yung binabanggit po nila, kagaya po ng extraordinary expenses. The House has no confidential and intelligence fund. Nung nagbaba naman ng ganito, ng statement ng Congress, ang sabi naman, mas malala daw mga kaistorya yung extraordinary expenses kaysa daw po sa confidential fund. Binaliktad, no? The House has no confidential fund and intelligence fund, Lumulusot kasi yung nag-post, ang sabi niya, may confidential fund din daw ang Congress. Si House Speaker Martin Romualdez, may confidential fund daw. Ngayon, nung nagbaba naman siguro ng statement ng Congress, may rebuttal naman. Mas malala naman daw ang extraordinary expenses ng Congress. So lumulusot, no? Lumulusot. Na-booking na, lulusot pa, no? So na-booking na fake news siya na walang confidential fund ang Congress, o ang House Speaker. All line items in our budget are subject to regular accounting, and auditing rules and regulations. Laging bukas po ang aming libro sa Commission on Audit. Tingnan niyo po, yung nasa second paragraph po tayo. Tingnan niyo po itong sentence na ito. All line items in our budget are subject to regular accounting and auditing rules and regulations. Bakit pa sila nananawagan sa COA? Imatic na yun, given na yun. Ino-audit po yan ng COA. Bukas na libro yan, Diba? As per latest, may report pa ng COA, As per latest COA report released only last October 2, the House of Representatives has no disallowances, no notice of suspension, and no notice of charge. Ibig pong sabihin, pasado kami sa COA audit. Reginald S. Velasco, Secretary General, House of Representatives. Inaudit ng COA. Ang House of Representatives at pumasa sila sa audit po ng COA. No, wala daw po anong sabi po dito. As per latest COA report released only last October 2, the House of Representatives has no disallowances. May resibo pa nga, no? Palakihin ko nga. No? May resibo pa. Ang mababasa niyan, yung 000. Diba? Diba mga kaistorya? Paano na nasabi na ano? Ayan, Kasi sasabihin mo, resibo. Ayan, resibo. Pasado po ang House of Representatives, inaudit ng COA, wala po silang disallowances. Ayan, resibo, permado po, supervising editor. Ang nakalagay po dito, ND/NC/NS issued prior to effectivity of the RRSA are not included in the reflected balance but are deemed disallowances/charges which shall continue to be enforced in accordance with these rules as provided under Section 28 hereof. Dito sa isa, anong nakalagay dito? Republic of the Philippines, palakihin ko nga para maano po ninyo. Ang nakalagay po dito mga kaistorya ay, ang petsa po ay October 2, 2023, 2:40 p.m. Republic of the Philippines Commission on Audit, House of Representatives, Batasan Complex, Quezon City. Statement of Audit Suspension Disallowances and Charges. So, inaudit po nila ito Mr. Dante Roberto P. Maling, Deputy Secretary General for Finance, House of Representatives, Quezon City. Attention, Attorney Highwell Jose T. Vergara, Director 2, Accounting Services, House of Representatives. Please be informed that the total suspensions, disallowances, and charges found in the audit of various transactions in the agency as of September 30, 2023. So, inaudit nga po based on the notice of suspension, notice of disallowances, notice of charge issued by this commission as summarized here under lahat ng nakalagay.
Receive accounting service October 3, 2023, 3:03 PM. Ayan, from COA. Ano pang pinapalag-palag nila? Kahit pa magduda sila at kargahan nila ng kung ano-ano mga kaistoryang paninira sa issue po na yun ng Extraordinary Expenses Confidential Fund, wala kayong maibabato. From COA na mismo yung resibo po ng House of Representatives. Eto, si Roque naman, dinadamay si PBBM. Roque, nagtataka sa pananahimik ni PBBM sa pagbawi sa confidential fund ni VP Sara. Speaker Romualdez, sinisi. Gusto mo makialam si PBBM sa trabaho at mandato ng Congress? Pag nakialam yan, mas lalo ninyong babatuhin ang issue yan. Lamas na po sa mandato ng presidente na makialam po sa trabaho ng lower house. Lahat po yan. From the executive, alam yan ni Roque, dati siyang congressman eh. Abogado pa siya eh. From the executive body, the Senate, the lower house. Kasi itong Senate, mga kaistorya, ano po yan eh, upper house. At ang House of Representatives naman ay lower house. So, from the executive body, legislative body, sa legislative body, yan dyan ang Senate at ang House of Representatives, pati na po ang judiciary. All those three, mga kaistorya, are independent. Hindi nila pwedeng o-override ang isa't isa. Hindi nila pwedeng pakialaman ang trabaho ng bawat isa. Bakit sinasabi dito ni Roque? Ano to? Pabulaklak na salita? Bakit sinasabi niya rito, nagtataka siya sa pananahimik ni PBBM sa pagbawi sa confidential fund ni VP Sara? Hindi naman niya pwedeng pakialaman ni PBBM. Alam niya yan, abogado siya eh. Diba? Nanawagan si dating presidential spokesperson Harry Roque kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ayusin ang lamat sa unity, magsalita na at depensa ng kontrobersyal na confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Hindi nga pwedeng makialam sa issue na yan si PBBM. Mandato yun ng Kongreso, ng House of Representatives. Ginawa ng House of Representatives yun. At saka kung magsalita si PBBM, ang tanong, maniniwala ba kayo? Binabato nga ng daming tao dyan ng kung ano-anong issue at paninira sina PBBM at House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni Roque, dapat sabihan ni Marcos sa Speaker Martin Romualdez ang kanyang pinsan na tigilan ang pamumulitik. Ayon, talagang pinagbibintangan nila si House Speaker Martin Romualdez na pinupolitika. Si VP Sara. Ganun ba? Alam kaya nila na 5 opisina, 5 agencies ang tinanggalan ng confidential funds through the power of the Congress? 5 agency binanggit kanina, 5. Hindi lang po ang Office of the Vice President, hindi lang po ang DepEd. 5. Ibig sabihin ba nila itong 3 agency pa pinopolitika din po ni House Speaker Martin Romualdez? Absurd naman yata yung sinasabi nila. Ang pananahimik ng Pangulo, palakihin ko, ang pananahimik aniya ng Pangulo sa issue ay nakabibingi. Naghihinala lang kasi kayo ng kung ano-ano eh. Nakakalungkol po, lumaki na ang alam, tahimik na tahimik pa rin po si PBB. Sabi niya sa kanyang spokes video sa Facebook. Gusto kasi nila magsalita, makialam si PBB. Hindi nga pwede. Hindi pwede makialam niya si PBBM. Pag nakialam dyan si PBBM, gaya ng sinasabi na gusto nila, parang nilalagyan nila ng patibong si PBBM sa unahan ng lalakaran ni PBBM eh. Umaasa siya na maisip ni Marcos na si Romualdez ay magkakaroon ng common sense at ibigay kay Duterte ang kanyang confidential fund dahil napakaaga pa para politikahin para sa 20. Kapag si Duterte ay hindi mabigyan ng pundo, the lines will be drawn. Sabi ni Roque, baka mapilitan si Inday Sara na manindigan kung mananatili o hindi. Dahil ang pagkakatahimik naman ni PBBM, baka isipin ni Inday Sara, yan ang pag-endorse sa ginawa ng kanyang pinsan na si Speaker Martin. Ito lang sige ganito mga kaistorya. Gusto niya makialam si PBBM sa issue na yan, trabaho ng Congress yan. Sige, balik natin sa kanilang tanong. Bakit nung nag-file si PBBM ng protesta sa Vice Presidential candidacy noong 2016, bakit hindi nagsalita din si Tatay Diggs? Bakit hindi nakialam? Sige! Di ba? Mga istorya. Di ba? Bakit hindi rin siya nakialam nung time na yon?
Kasi independent body din po ang Korte Suprema kaysa po sa executive body. Hindi nila pwedeng pakialaman ang isa't isa. Tapos ngayon, ito, alam nila mga abogado sila, ewan ko. Ayon kay Roque, ang ambisyon ni Romualdez na tumakbong presidente sa 2028 ang rason ng hindi pagkilos na nga. Talagang tinatarget nila, no, si House Speaker Martin Romualdez. Yeah. Tinatarget nila. Kaya ako napapaisip, ano to, propaganda? Ano to, preparasyon para sa presidential election sa 2028? Ha? Kasi sabi nga mga kaistorya, parang kumbaga mga kaistorya, isang propaganda na sirain mo ang isang posibleng makakalaban mo sa 2028. Parang ganun opinyon ko lang ha, sa tingin ko lang mga kaistorya, sa palagay ko lang ha, kasi talagang dinidiin nila si House Speaker Sabi ito po, mukhang talagang merong ambisyon po ang ating speaker sa 2028 at ganitong kaaga ay sinisira na ang ating vice president. Wala po, hindi po sinisira ni House Speaker. Tinanggalan lang ng confidential fund, sinisira na. Kayo ang naninira kay House Speaker Martin Romualdez. Tingnan yung termino niya, mukhang talagang, ibig sabihin, hinala niya lang, hindi niya rin makukumpirma na totoo yung sinasabi niya. Oh, 'di ba? Hinala niya lang mga kaistorya. Ito pang isa pa. Hamon sa Kongreso matapos siraan si VP Inday, 1.6 billion Intel Fund Speaker. Nasaan? Wala pong Intel Fund ang Speaker Martin Romualdez. Linaw na po, may statement na po, may resibo pa galing sa COA. At hindi siniraan ni House Speaker Martin Romualdez si VP Sara porque tinanggalan ng confidential fund, Intel Fund, sinisiraan na raw. Sino ito? Sino ang nagbalita? Ayan, alam naman natin kung sino ang nasa likod niyan. Di ba? Babasahin ko pa ba mga kaistorya? Ayan yung balita ni Saksi ngayon. Porque, ewan ko sa inyo, talagang tinatarget po nilang siraan. Ang linaw-linaw sa mga sinasabi po nila at ibinabalita nila. Ang target nila, sirain si House Speaker Martin Romualdez. Sino ngayon ang sumisira sa unit team? Diba? Mga kaistorya. May resibo na. I-audit daw ng COA, nanawagan pa sila. Ay di naglabas ngayon ng statement ang House of Representatives. Wala pong disallowances ang House of Representatives at lahat po ng kanilang budgets ay fully auditable, mga kaistorya. May binigay na resibo, ayan ayan Ano pa bang gusto ninyong resibo? Hindi niyo pwedeng butas. You can't keep a good man down. Hindi niyo maibabagsak ang isang taong walang ginagawang masama. Di pa kayo kontento? I-inudit na nga ng COA, yan Di pa kayo kontento? Punta kayo ng COA. Ewan ko sa mga taong ito. Ayan ang resibo, Ayan ang resibo. Ayan mga kaistorya, sino pong paniniwalaan ninyo, pakishare po at pakilike mga kaistorya. Sama-sama po nating i-debunk ang mga fake news na mga naninira na yan kay House Speaker at kay PBBM. Pati si PBBM dinadamay pa nananahimik yung tao, walang kaalam-alam. Binabanatan nila. Salamat po sa inyong panonood. Shoutout po sa mga sulit po nating kaistorya sa buong mundo. Muli ako po si Juan, historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang itong bansang Pilipinas.